at pananakit physical at emotional sa mga bata. No, at syempre pasok din po no sa RA 9262, Violence Against Act, Women's and Children's Act, no? So kung kayo po nanonood ngayon sa vlog natin, ano po yung pwede nyong i-comments or opinions po ninyo na pwede naming maging unang hakbang para alamin natin o mabigyan ng hustisya itong mga bata, no? At papanagot si Tatay Mario kung mapatunayan man natin na may nanay. 2 buwan na yung nalilipas. 2 buwan na po ang mga bata dito, wala pa pong sabing bigas. 2 buwan na po nung nag-alis pala. No, at hanggang ngayon ay hindi pa po kinukuha ng magulang yung kanilang mga anak. So alamin natin. Wala po. Walang binibigay na tulong. Wala po. Ang gusto ko lang po sana ay sustentuhan po nila kahit na andito po kay mama. At yung magulang ko po ay matandaan na, huwag na po sana sila mag-asa. Sana, may sakit pa si nanay ngayon. Opo, may sakit pa po nga si mama. Tapos siya pa mag-aalaga ng 2 bata. Opo, tapos buntis pa po yung kapatid kong yung nanay po niya. Yung nanay ng 2 bata, buntis. Opo, saan po itatakbo nila? Dito pag manganganak po. So, buntis na naman po si Ate Maricar. Buntis na naman. So, pang-6 na anak po ito ni Ate Maricar. No, kung natatandaan po ninyo sa last vlog natin, mayroong maliit na bunso. Ang pangyayari po ay kapapalo daw po nung ama. So, dito ay yung sinasabi na ang naging cause daw po nung pagkamatay ng bunso, nung time na tayo ay nangangalaga, no, ay pinapalo pala, minamaltrato ni Tatay Mario ang kanyang anak. At yes, hello po mga kalingap, isang magandang gabi po, hapon at sa lahat po ng mga nanonood po natin abroad, magandang umaga po sa ating lahat. Muli, ito po si VG Scheme Official at syempre bago natin umpisahan ang vlog na to, ang video na to ay maaari po na i-share niyo po ang vlog natin, ang reaction video natin na to at maging sensitibo po tayo sa ating mga pagkokomento at syempre maraming salamat sa mga nagbibigay ng kanilang mga opinions and syempre feedbacks dito sa ating video na gagawin. And maraming salamat din po sa mga hindi po nag-skip ng ads, sa mga nanonood po ng ads natin, maraming pong salamat. So anyway po mga kalingap, sa aking muling pagbabalik sa kalingap, ay meron po tayong re-reactionan at talagang nagmarka sa ating channel po noon at sa madaling salita ay nag-viral. So samahan niyo po ako and don't forget to like, share, and subscribe sa ating YouTube channel. Tara po mga kalingap. At hello po mga kalingap. So ngayon po ay mayroon tayong reaction na video and shoutout po pala kay Sir Wildlife PH. Maraming po salamat. His video po is regarding po sa ating nag-viral noon na si Tatay Mario at si Ate Maricar na 64 years old at 19 years old. So may 4 po silang mga supling ngayon, dapat ay 5. Kaso po ay namatay po no yung kanilang anak. So ngayon po re-reaction na natin dito yung kasi nagulat po ako mga kalingap yung napuntahan po ni Sir Wildlife itong mga bata na anak po ni Tatay Mario at ni Ate Maricar, na kung saan nga po sa mga last vlog natin ay bago po sila umalis at isang po ang ating pabahay sa kanila ay nagkameron po ng issue sa dating pinagtatrabuhan po ni Tatay Mario na patungkol po sa pinagbabawal na gamot. So simula po noon umalis na po no, at hindi na napakita sa atin sila Tatay Mario at mga bata. At napag-alaman na lang po natin ngayon no, sa vlog po ni Sir Wildlife PH na yung 2 bata na lalaki, kabilang po yung hindi makapagsalita yung pipe, ay nasa pangangalaga po ngayon ng tiyahin at lola sa kabundukan kung saan po natin sila unang nakita no, at na-scout. So alamin po natin
mga kalingap, kasi itong mga batang ito ay naglayas at takot na trauma po, no? So alamin natin kung ano nga ba talaga yung naging dahilan kung bakit na-trauma itong bata. Kasi nagkameron ng mga issue noon about sa binablog ko sa kanila noon ay yung mga bata puro sugat. So yung tinanong ko naman sa Tatay Mario, malamang po, ayun, tumatanggi-tanggi na hindi siya may gawa at mga bata lang ang nag-away-away kaya nagkakameron ng mga sugat at maging po yung parang sigarilyo na inano sa kanilang sa balat ng kanilang mga anak. So panoorin po natin. Shoutout po kay Sir Wildlife TV PH. Maraming po salamat sa pagtulong po dito sa pamilya po, no, nila sa anak po nila Ate Maricar at si Tatay Mario na nag-alis po. So panoorin po nating maigi, mga kalingap. Pabalikan natin yung mga bata na iniwan ng mga magulang. So dito po ay sa mga di pa po nakapanood ng video po dito na Sir Wildlife TV PH ay nandito po itong mismong kinakatayuan po niya ay dito tayo nag-intro noon nung tayo ay nag-scout dito sa lugar nila, sa Paracali po ito. So panoorin ko po. At tignan tayo ng mga grocery nila na pwede nilang makain habang narito sila. Maraming salamat kay Ma'am Nets saka kay Sir Jess na nagpadala ng pera para maibili natin ng mga grocery. So itong video pong ito ay 12 days ago po, no, and salamat po, no, kay sa sponsor din po ni Sir Wildlife PH dahil sa pagdala po ng grocery and syempre cash po dito sa pamilya. So tara po. Kaunti lang din natin mga kawad. Kasi medyo malayo na lakarin at kakayanin ito, medyo mabigat yung dadalhin natin. Hindi tayo bumili ng bigas, hindi tayo bumili ng maraming grocery kasi mahirapan tayo magdala doon. Siguro mag-iwan na lang tayo ng pera na pwede nilang ibili ng iba pa nilang pangangailangan. Maraming salamat po ulit sa inyong panonood. Samahan niyo po ako ngayon. Pupunta tayo dyan sa tabi ng dagat. Yun, so isang oras po itong paglalakad po, no, papunta po dun sa bahay po nila, dating bahay po, no, nila Tatay Mario kung saan po natin sila unang na-scout. So nakita natin dito talagang nahirapan din po si Sir Wildlife po, no, at may dala pa siyang bigas. So dito makikita natin is yung mga bata, yung sitwasyon po ng mga bata talagang kawawa, no, yung tinitirhan lalo ng lola. Yung asawa po ni nanay, yung nanay po ni Ate Maricar, yung asawa ng lalaki ay namatay na po 2 years ago dahil po sa prostate cancer. Anong kumot nanay? So mag-isa na po yung lola nito mga bata. So nandito po ngayon. At 12 days ago marami na mga nangyari noon at sana ligtas po yung mga bata. Kung naramdaman ninyo, Sakit po ng katawan. sakit ng katawan. Ano pong Masakit po ang mga katawan. katawan? Dahil po sa trabaho siguro, Kasi po. pag-uuling. Yun po. Yung mga kawad, yung trabaho kasi ni nanay, pag-uuling, bubuhat ng mga kahoy. Yung medyo matamlay nga si nanay, oh. Nakainom na po kayo ng gamot. Yan na po. Sana, kumusta po yung dalawang bata? Ito po, may hindi naman po yan. May ano po? Nakasakit po ito. Ang sakit din, kaya pala malamlam na yung mata. Madilaw yung mata niya. Ano pong naramdaman naman niya? Trangkaso din. Ang kaso din. Dahil siguro lagi silang nababasa ng ulan. Kumusta nanay, dito na ba sila natulog sa bahay niyo? Sobrang papayat po ng mga bata. Maging itong lola na nangangalaga po ngayon. At napag-alaman ko din po yung mga bata po pala ay kinupkop, no, ng barangay hall ng barangay, mga barangay officials kasi nga nagtakas daw po itong mga bata mula po dun sa kanilang amain. Alamin po natin yung pinakabuuang kwento nito pagpunta natin mismo doon at pagpunta natin ng barangay. Ito na po ang siya natutulog. Gusto na. Hindi na po namin kasi tag-ulan na po ngayon. Opo. Delikado. Kumusta po yung mga magulang nila? Pumunta na po dito? Hindi pa. Hindi pa po. Hindi pa rin? Kumusta? Okay lang kayo? Di pa pumupunta sila Okay lang. Tatay Mario po sa Ate Maricar. Yung mga kawardi, yung isa, medyo payat na yung katawan niya at iba yung kulay ng mata niya.
Tapos si nanay, masama yung pakiramdam dahil sa pag-uuling. Kumusta po yung inuuling ninyo? Hindi pa po nga tapos. Yung nagbili pa ako ng grocery. Galing po ito kay Ma'am Nets at kay Sir Jess. Kaya lang hindi ako nakabili ng bigas dahil medyo malayo. Mahirap magdala. Madilaw po yung nararamdaman mata mo? ng bata. Madilaw. Hindi siya nakakapagsalita mga kawad dahil hindi siyang pula. Siguro di rin siya nakakarinig, nanay. May bibigyan ako sa inyo, nanay, na pera. Siguro kailangan nyo siyang pasikapan, ano po. Medyo masama yung pakiramdam ngayon ni nanay dahil daw sa paghakot ng mga kahoy sa pag-uuling. No, so nakita po natin dito, narinig natin, di ba po? Sa mga nakapanood po nung video po na yon 12 days ago sa channel po ni Sir Wildlife PH. So makikita nyo yun doon sa sitwasyon ng mga bata. And isa sa gagawin natin na action is mapuntahan yung sitwasyon ng mga bata at kasama po ang barangay po na nakasakupan po ng lugar nila. So ito pong pamilya talaga po ni Tatay Mario ay talagang layas, no? Paiba-iba sila po ng lugar talaga. So nakakaawa talaga po dito ay yung mga bata. So alamin po natin kung bakit po kung bakit umalis, bakit tumakas yung mga bata sa poder ng kanyang mga magulang sa ganitong edad. Dahil siguro babasa kayo ng ulan kapag nag-uuling kayo. Ano po? Kaya pala. Ayun, meron ditong matirang pera. Siguro bibiro na sa iyo lahat para makabili pa kayo ng gamot. Tapos yung gamot ng isang bata, ano pa? Ayun, nagpadala si Ma'am Net saka si Sir Jess ng halagang 6,700. Salamat Bili tayo po. ng grocery na halagang Salamat po kuya. 3,000. Sponsor po ni Sir Wildlife PH. Maraming po salamat. 4,000 po para makapagpahinga po muna kayo sa pag-uuling. Kanila. Opo. So dito naman po tayo sa kapatid po, no, o hipag ni Tatay Mario, na kung saan po ay nandito yung full details kung bakit nga ba naglayas yung mga bata sa poder ni Tatay Mario at ng kanyang Wala dito. nanay. 2 buwan na yung nakalilipas. Nag-2 buwan na po ang mga bata dito. Wala pa pong sabing bigas. 2 buwan na po nung nag-alis pala. No, at hanggang ngayon ay hindi pa po kinukuha ng magulang yung kanilang mga anak. So alamin natin. Wala po. Walang binibigyan na tulong. Wala po. Ang gusto ko lang po sana ay sustentuhan po nila kahit na andito po kay mama. At yung magulang ko po ay matandaan na. Huwag naman po sana sila mag-asa. Sana, may sakit pa si nanay ngayon. Opo, may sakit pa po nga si mama. Tapos siya pa mag-aalaga ng 2 bata. Opo, tapos buntis pa po yung kapatid kong yung Nanay. nanay po niya. Yung nanay yung 2 bata, buntis. Opo, saan po itatakbo nila? Dito o pag manganganak po. So buntis na naman po si Ate Maricar. Buntis na naman. So pang-6 na anak po ito ni Ate Maricar. No, kung natatandaan po ninyo sa last vlog natin, mayroong maliit na bunso. No, ipinangalan nga natin yun kay Rowel. No, kay Rowel Malalag, shoutout bro. Pinangalan natin bunso kay Rowel. At ito, nalaman natin dito na buntis na naman ho si Ate Maricar. Gusto ko po sabihin, doon po nila itaboy sa hospital. Huwag po dito sa magulang ko. Nakwento niyo po na nakaraan na meron silang kapatid din namatay. Meron po. Ang pangyayari po ay kapapalo daw po nung ama. So, dito ay yung sinasabi na ang naging cause daw po nung pagkamatay ng bunso, nung time na tayo ay nangangalaga, no, ay pinapalo pala, minamaltrato ni Tatay Mario ang kanyang anak at naging dahilan daw po sa agarang pagkamatay nito. Pinapalo yung bata, kaya namatay. Opo. Kapapalo po. Pero pati yung 2 bata, pinapalo din. Pinapalo din po yun. Nasa akin po ang ebidensya, nasa cellphone ko po. Pinalo daw po sila. So, meron pong ebidensya si ate na minamaltrato po talaga ni Tatay Mario yung mga bata.
So alamin po natin yan pagpunta po natin na bukas. No, alamin po natin mga kalingap. Walang host, tapos sinusulsulan po ba sila ng sigarilyo daw po. Yun ay sinasabi ko po, sinusulsuan ng sigarilyo. Kaya nakita ko yung mga bata, na, lalo na yung panganay at pangalawa, itong bata po na umalis, ay meron sila mga paso ng sigarilyo sa likod, no? At maging sa paa. Napansin rin ito ng kapatid ni Maricar na si Nika, na nakapagsabi sa atin na ganun nga po. So tara, panoorin po natin, pakinggan po natin to. Nung ipunta po yun dito, yung dalawang bata po yan ay yung likodan po. Puro pasa-pasa po ng sigarilyo, kasusulsul po niyan. Puro sugat-sugat ang likod. Kaya po, sabi ko ay, pag po sabi ay, madami po nagsasabing dalhin po sa DSWD, pero hindi ko po magagawa yun kasi pamangkin ko po yan ay. Ano po yung dahilan naman ng tatay? Bakit iniwan dito yung dalawang bata? Ang gusto naman po nung ama po, yung babae lang po sa kanya. At yung lalaki po, dito po sa magulang pong babae, panaghiwalay po sila daw. Ang problema nga po ay hindi rin po makapaghiwalay-hiwalay po, at kung saan po yung babae po ay sinusundo po dito. Ilang beses na po naghiwalay po, sundo po dito. Yung kapatid ko naman po, sama ng sama. Kaya hindi po nila magawa po maghiwalay. Kaya po, yan po. Ilang taon na po yung nanay niyo, yung mga babae, bata? 22 na po yung kapatid ko noon. Bata pa pala yung nanay niyan. Tapos yung lalaki naman, 22 na po ngayon sa Ate Maricar. kaya ko po ay senior na po yun. Senior na yung tatay nila. Opo. Senior Tapos na ayaw po. imanan ng nanay yung... Ayaw po nilang iwanan. Ayaw po iwanan ng kapatid kong babae. Ibig sabihin pala ate, yung gusto lang nung lalaki, nung tatay, mga babaeng anak. Opo. Yun lang po ang gusto po nila. At Tapos ayaw, yung lalaki, gusto niya itaboy. opo. Okay. Ayaw po niya lalaki ang anak at gusto po niya babae lang po sa kanya. Yeah. Ano po kaya yung... So tingnan niyo po mga kalingap, ano po kaya yung nasa isip ni Tatay Mario? No, kasi yung iba-iba kadalasan gusto natin lalaki para syempre kung ang trabaho natin ay sa bukid, kumbaga makakatulong natin, no? Pagka may lalaking anak. Pero si Tatay Mario po pala, ayaw pala ng mga lalaking anak at ang gusto ay babae. So sa madaling salita, yung kaisa sa babae na nandun, na kay Tatay Mario, yung isang babae, nasa 5 years old o 4 years old po yung babae. Dahilan, bakit gusto niya yung babae lang? Ang balita ko naman po, sabi daw po, may ginahasa daw po yun ng anak. Kaya po lumayas. Tapos kaya po ang gusto po yung babae lang po, nakunin po niya. At yung babae po ang makapakinabangan niya. Grabe ah. Wala pong hindi po siya sinusumbong sa barangay sa ginagawa niya. Wala po. Nakulong daw po yung dati. Yung lalaki, Opo. At pagkakahasa po dun sa anak niya po sa una. anak niya babae. Opo. Ayaw niya sa lalaking anak. Gusto niya babaeng anak. Dahil mayroong daw pakinabang para sa kanya. Gusto lang po nung tatay niya po ay babae lang po ang anak. Ilan anak yung babae doon? Dalawa, ay yung una po ay yata po, isa po yata. Isa. So yun po mga kalingap at napakinggan na po natin nung nilalaman ng video po na pagbisita po ni Sir Wildlife PH sa mga bata, no, and sa lola nitong mga bata na na-scout natin at nag-viral noon. So ito po ay kung mapatunayan, no, na itong si Tatay Mario ho ay may pananagutan talaga, no, at kung totoo talaga na minumulestya niya yung kanyang mga anak, minamaltrato, pasok na pasok po ito sa RA number 7610, no? Sa pang-aabuso, no? At pananakit physical at emotional sa mga bata. No? At syempre pasok din po, no, sa RA 9262, Violence Against Act, Women's and Children's Act, no? So kung kayo po nanonood ngayon sa vlog natin, ano po yung pwede nyong i-comments or opinions po ninyo na pwede naming maging unang hakbang para alamin natin o mabigyan ng hustisya itong mga bata, no, at papanagot si Tatay Mario
kung mapatunayan man natin na mayroon nga po itong pagkakasala si Tatay Mario. At nalaman din natin talaga na nakulong po si Tatay Mario noon. Pero hindi ko po alam na nakulong po siya dahil sa kasong paggagahasa sa sarili niyang mismong anak. So, kakalungkot, no? Hindi ko na po tinapos yung kabuuan o yung video na to. Kasi nalulungkot ako sa mga bata. Which is noon pa man po, is now question na po natin. Ako question ko na si Tatay Mario kung bakit palaging may sugat, kung bakit dumating pa nga po sa punto na si Ate Maricar ay dat na natin na kalbo. No? Ang naging pahayag naman ni Tatay Mario kung bakit kalbo po si Ate Maricar, kinalbo niya daw ho dahil maraming kuto. So, nalaman din natin noon na kinalbo pala ni Tatay Mario si Ate Maricar dahil sa selos para wala na daw lalaki na lumalapit-lapit kay Ate Maricar. At ito naman ngayon, nakikitaan natin no, ng problema talaga si Tatay Mario. Pati nga po yung sa pabahay. Well, itatakil po natin ang next vlog. Yung pwede natin gawin kung ano yung gagawin nating hakbang para sa sinangla nilang pabahay. No? Sinangla na pabahay natin para sa kanila. Unahin muna natin po itong mga bata at ma-rescue po natin itong si Ate Maricar at yung mga bata pa lalo at lalo ngayon ay buntis po si Ate Maricar. Narinig naman po natin si Ate Maricar po ay nagdadalang tao ulit. So makipag-ugnayan tayo, no? Unang-una sa barangay official, pagbisita natin doon at syempre makipag-ugnayan din tayo sa mga mas makakatulong pa. Kaya i-share niyo po ang video ito and abangan niyo po yung mga susunod pa nating vlog dito po paano natin ma-rescue ang mga batang ito at mapanagot talaga si Tatay Mario. So hanggang dito na lang po mga kalingap itong reaction video natin and please comment po kayo mga opinions po ninyo. Syempre feedbacks dito sa reaction video natin sa vlog po ni Sir Wildlife PH. Maraming salamat po kay Sir Wildlife PH po and sa pagtuntun. Kung hindi dahil sa inyo ay hindi ko malalaman ho kung ano yung sitwasyon ngayon ng mga bata. Sobrang nakakaawa. Serve na serve po talaga nila ng tulong. No? Marami man po ako naibigay na mga damit noon. Kaso hindi ko lang po alam kung ano po mga nangyari, kagamitan, mga package noon. Bigay po ng mga sponsors po natin abroad. Pero tignan nyo po, mga tsinelas lahat, binihisan po natin sila. Pero ngayon nakita natin halos walang silang mga damit. So nakakalungkot. Anyway po, hanggang dito na lang po mga kalingap at abangan nyo po bukas. Tayo ay aakyat ng bundok. And sana po masuportahan nyo po akong muli. Para po sa mga bata. Maraming po salamat sa inyo pong lahat mga kalingap. God bless po sa ating lahat.